Magandang gabi mga kaibigan. Isa na naman pong pabula ang kwentong tampok natin ngayon. Kaya tayo nang pumikit, huminga ng malalim at samahan ninyo ako sa kwento ng Ang Aso at ang Kanyang Refleksyon. Sa isang tahimik na baryo, sa gilid ng isang kagubatan, nakatira ang isang aso na hindi tulad ng iba. Siya ay isang ordinaryong aso, may kulay kayumanggi na balahibo at may mahabang buntot na palaging gumagalaw tuwing siya ay masaya. Ang pangalan ng aso ay Tagpi. Isang araw ng tag-init, naglakbay si Tagpi sa kagubatan, isang lugar na paborito niyang pagdalhan ng kanyang mga pangarap at nilalayon. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang hindi pa siya buo, hindi pa siya kontento. Ang buhay niya ay isang patuloy na paglalakbay, isang buhay na puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Si Tagpi ay hindi isang aso na ipagmalaki ang kanyang mga natamo. Siya ay may isang simpleng tahanan na gawa sa mga kahoy at dahon, isang maliit na sulok sa tabi ng ilog kung saan siya natutulog tuwing gabi. Sa kabila ng pagiging maligaya sa kanyang tahanan, palagi niyang naiisip na may kulang. Palagi siyang nag-iisa at wala siyang mga kaibigan na kasama sa mga masayang laro o sa pagkain. Ang buhay niya ay puno ng paghihirap. Kasama ang kanyang mga kapitbahay, siya ay naghahanap ng pagkain sa mga bukirin at mga kalsadang hindi pa nadadaanan ng tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, tila hindi sapat. Hindi siya tulad ng ibang mga aso na nakaka-access sa mas magagandang lugar, sa mga masasarap na pagkain o kaya'y mga ligtas na silungan sa mga bagyong dumaan. Habang naglalakad si Tagpi, natanaw niya ang isang grupo ng mga ibon na abala sa pag-aalaga sa kanilang mga pugad. Isang grupo ng mga kuneho naman ang masayang naglalaro sa mga bukirin, tumatalon at mabilis na gumagalaw mula sa isang lugar patungo sa iba. Mula sa isang gilid ng kagubatan, nakatambay ang isang pamilya ng mga pusa, nag-aalaga at nag-aasikaso ng kanilang mga balahibo. Habang pinagmamasdan ni Tagpi ang mga hayop na ito, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng inggit, isang pakiramdam na tila kinakalabit ang kanyang puso at isipan. Bakit sila kaya nakakapag-enjoy ng ganitong klaseng buhay? Bakit hindi siya? Bakit ang buhay niya ay tila punong-puno ng paghihirap? Si Tagpi ay hindi palaging ganito. Dati, siya ay masaya sa kanyang buhay. Ngunit sa bawat araw na nagdadaan, ang mga tanong sa kanyang isipan ay nagiging mas matindi. Ang mga kaibigan niyang hayop ay tila mas masaya at mas puno ng sigla. Ang mga kuneho ay mayroong mga bahay na matibay at ligtas mula sa ulan. Ang mga ibon ay malaya sa paghahanap ng pagkain at hindi natatakot sa mabibigat na bagyo. Ang mga pusa naman ay may mga tagapag-alaga na nagsusustento sa kanila ng masasarap na pagkain at mga laruan. Samantalang siya, si Tagpi, ay laging nag-iisa, palaging naglalakad sa mga kalsadang madilim at maputik, naghahanap ng makakain at malalapitan ng mga hayop na makakausap. Pakiramdam niya, siya lamang ang hindi nakakaranas ng tunay na kaligayahan. Ang mga kaibigan ni Tagpi ay hindi rin nag-iisip ng mga bagay na may kinalaman sa kasiyahan. Ang mga kuneho ay tumatalon
at naglalaro sa mga bukirin dahil siya'y walang iniisip kundi magpasaya ng kanilang sarili. Ang mga ibon ay nag-aalala lamang sa paghahanap ng pagkain at sa pagpapalipad sa kalangitan. Walang nag-aalala sa kanila tungkol sa buhay at kung anong hinaharap ang magdadala. Si Tagpi naman ay napagod na sa pakiramdam ng paghihirap. Alam niyang may hindi siya kayang ipagmalaki, kaya't naisip niyang magsimula na lamang siya ng kanyang sarili. Isang araw, habang naglalakad siya sa kagubatan, napansin ni Tagpi ang isang malaking puno na naglalaman ng masasarap na prutas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng prutas, ngunit iba ang pakiramdam ni Tagpi sa pagkakataong ito. Ang prutas na nakikita niya ay malalaki at matamis, na parang ang mga ito ay nag-aanyaya sa kanya na magsimulang kumain at magpuno ng tiyan. May mga iba pang hayop na nagpapalipat-lipat sa ilalim ng puno, ngunit hindi nito alintana si Tagpi. Ang mga prutas ay para sa kanya at walang ibang makikinabang kundi siya. Napansin niyang ang ilan sa mga hayop na dumaan ay hindi na nagbigay pansin sa mga prutas. At isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit hindi nila pinapansin ang mga ito? Siguro hindi nila alam kung gaano kasarap. Nang walang alinlangan, nagsimula si Tagpi na magsaliksik at maghanap ng pinakamalalaki at pinakamagagandang prutas. Ang bawat kagat ay masarap at puno ng kasiyahan. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong klaseng ligaya. Isang matamis na kaligayahan na hindi niya naramdaman mula nang magsimula siyang maglakbay. Habang siya'y kumakain ng mga prutas, nagsimula niyang maramdaman ang mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, ang mga pakiramdam ng kasiyahan at pagnanasa na halos magbukas ng kanyang mga mata. Ngunit isang bagay ang nagsimula ring pumasok sa kanyang isipan, ang pagmumuni-muni sa mas mataas na antas ng kasiyahan. Kung masarap ang prutas na ito, siguro mas masarap kung may ibang mas malaki, mas maganda, sabi ni Tagpi sa sarili. Habang ini-enjoy niya ang prutas, napansin niyang mula sa isang lugar sa ilog, may isang bagay na kumikislap. Hindi siya sigurado kung ano iyon, ngunit ang kanyang pagkagutom at pagnanasa ay nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Ang mga tanong na bumangon sa kanyang isipan ay nagsimula ng mangibabaw. Bakit ako hindi tulad nila? Bakit ako hindi kasing saya nila? Muling tinanaw ni Tagpi ang mga hayop sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niyang may isang aso sa kabilang ibayo ng ilog na hawak ang isang mas malaki at mas maganda pang buto. Si Tagpi, sa kabila ng kanyang gutom at kasiyahan sa prutas, ay muling napuno ng inggit at mas mataas na pagnanasa. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, kung siya ay may mas magandang buto, tiyak na mas masaya siya kaysa sa akin. Kung makukuha ko lang ang buto niya, baka makuha ko ang kasiyahan na hinahanap ko. Hindi na siya nakapagpigil at naglakad patungo sa ilog. Ang mga mata ni Tagpi ay sumik sa kagalakan, ngunit may panghihinayang na sabay na sumakop sa kanya. Hindi niya namamalayan na ang kanyang sariling pagkakakita sa refleksyon ng tubig ay nagpapakita lamang ng isang bagay, ang kanyang sarili. Habang tinitingnan ang sarili sa tubig,
Napansin niyang walang kaibahan sa mga ito. Ngunit sa kanyang isipan, siya ay nakakita ng isang mas magandang buto. Habang pinagmamasdan ni Tagpi ang kanyang refleksyon sa tubig, isang mas malalim na pagnanasa ang sumik sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kasakiman na hindi na siya makapaghintay pang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Isang malaking buto ang hawak ng kanyang refleksyon, isang bagay na hindi niya pa nakikita o naramdaman noon. Lumingon siya sa kanyang paligid at tumingin sa ilalim ng tulay, ngunit napansin niyang wala na ang ibang aso. Siguro ang buto ko ang pinakamagandang buto sa buong mundo, ang sabi ni Tagpi sa sarili. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula na siyang magduda. Pinilit niyang kilalanin ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang dahilan ng kaguluhang iyon sa kanyang isipan. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat sa kanya at hindi na niya magawang magpahinga. Patuloy niyang iniisip ang mas malaking buto na hawak ng kanyang kalaban sa kabilang ibayo ng ilog. Iniisip niya na sa pagkuha ng buto nito, ang kanyang buhay ay magiging mas magaan at siya ay magkakaroon ng kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya nakapagpigil. Binaba niya ang prutas na kanyang kinakain. Iniwan ang lahat ng mga bagay na nagsisilbing aliw sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa malaking buto na nasa kabilang bahagi ng ilog. Lumikha siya ng isang plano na magsisilbing solusyon sa lahat ng kanyang mga problema. Iniisip niyang kapag nakuha niya ang buto ng iba, magiging maligaya siya at ang lahat ng iba pang problema ay mawawala. Sa wakas, makakamtan niya na ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Habang ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumalapit sa tubig, naramdaman ni Tagpi ang malamig na simoy ng hangin. Ang tubig ng ilog ay tila kumikislap sa ilalim ng araw, ngunit hindi na siya naglaan ng pansin sa mga kagandahan ng paligid. Ang kanyang buong isipan ay nakatuon na lamang sa isang bagay, ang malaking buto. Hindi siya natatakot sa malamig na tubig. Walang takot na lumusong si Tagpi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa kabilang pampang, sa buto na sa tingin niya ay magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Pag nakuha ko na siya, magiging buo na ako, naisip niya. Habang papalapit siya sa tubig, isang tila matalim na tunog ang umabot sa kanyang pandinig. Ang tunog ay tila nagmumula sa ilalim ng tulay. Hindi siya nakinig sa tunog at patuloy pa ring naglakad sa ilog. Habang siya ay lumusong, natagpuan niyang mas malamig ang tubig kaysa sa inaasahan. Ngunit dahil sa matinding inggit at kagustuhan na makuha ang mas malaking buto, hindi na niya iniisip ang lahat ng mga hadlang. Hindi na niya alintana ang mga balakid. Wala na siyang pakialam kung madulas ang mga bato sa ilalim ng tubig o kung ang malamig na tubig ay pumapasok sa kanyang mga tainga. Dahil sa matinding konsentrasyon, hindi napansin ni Tagpi na ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa mas malalim na bahagi ng ilog. Naisip niya na sa sandaling mahawakan niya ang buto ng kalaban sa kabilang pampang, lahat ng kanyang pagnanasa ay matatapos. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay isang hakbang patungo sa inaasam na tagumpay. Ngunit habang siya'y papalapit na sa pampang, napansin niyang
May isang bagay na hindi niya inaasahan, wala na ang kanyang kalaban. Nagulat si Tagpi nang makita niyang ang kanyang refleksyon lamang sa tubig ang siyang naroroon. Nawala ang malaking buto na inisip niyang hawak ng ibang aso. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tiningnan ang paligid. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Tumingin siya sa kanyang mga paligid at muling inisip ang nakaraang pangyayari. Muling nagbalik sa kanyang isipan ang kanyang sariling refleksyon, ang kanyang mga mata na puno ng kasakiman at ang hangaring makuha ang isang bagay na hindi naman kailanman naging kanya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari dahil sa kakulangan ng sapat na pangunawa. Nakuha ng aso ang pinakamalupit na hakbang na kailanman ay hindi na dapat gawin. Si Tagpi ay natulala sa kanyang nakita ang kanyang sarili sa tubig. Walang ibang hayop, walang ibang buto, at walang ibang kalaban. Lahat ng mga bagay na pinapangarap niyang makuha ay hindi na nagtaglay ng halaga. Hindi siya natuto. Hindi siya natututo mula sa mga pagkatalo, kaya't binabaliwala ang lahat ng mga aral na natutunan mula sa nakaraan. Ang kalaban na sa tingin niya ay nandoon ay wala palang iba kundi ang kanyang sariling anino at ang refleksyon ng pagkakasala at pagnanasa. Ang mga buto ng iba tulad ng mga pangarap at layunin ng ibang tao ay nagiging hindi makatarungan kapag iniisip ng ibang tao na sila ang may higit na halaga kaysa sa kanila. Kung ang tunay na halaga ng buhay ay ang magtaglay ng mga bagay na maaring mangyari, mas mabuting malaman ang tunay na nilalaman ng ating puso at kung paano natin mapapabuti ang ating sarili sa lahat ng mga pangarap at kabiguan. Natutunan ni Tagpi na kahit gaano pa karaming bagay ang maaaring mangyari, hindi makakamtan ang tunay na kasiyahan kung hindi tayo marunong maging kontento sa kung anong mayroon tayo. Habang nagmumuni-muni si Tagpi sa kanyang sarili at ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa refleksyon ng tubig, naramdaman niyang unti-unting humihina ang kanyang katawan. Ang malamig na tubig ay dumadaloy sa kanyang mga katawan at ramdam na niya ang hirap sa bawat hakbang na ginawa niya upang makalapit sa kalaban. Hindi siya sanay na maligo sa ganitong malamig na tubig at lalo na sa mga pagkakataong tulad nito dahil wala na siyang mga problema kundi ang kanyang sariling kagustuhan. Ang sakit ng pagkatalo ay hindi lang pisikal kundi emosyonal din. Dahil sa matinding frustration, nagsimula siyang mag-isip, bakit hindi ko siya nakuha? Bakit parang may nangyaring mali? Naiisip niya ang mga nangyari na sa halip na masaya at matagumpay, siya'y nag-aksaya ng panahon sa paghahanap ng bagay na hindi pala tunay na sa kanya. Kung ang buto na nakita ko ay wala pala, bakit ko pinagsikapan ng ganito? Patuloy niyang iniisip, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita, ang refleksyon na hindi nagbago at hindi naging iba sa kanya. Nasa kanya na ang lahat, ngunit tila siya lamang ang hindi nakakita ng halaga sa kanyang mga gamit, sa kanyang mga ari-arian at sa kanyang sariling buhay. Habang naiisip ito, bumangon si Tagpi mula sa malamig na tubig at umupo sa gilid ng ilog. Iniwasan niyang tumingin sa kanyang refleksyon sa tubig. Ipinagpatuloy niyang suriin ang paligid
tiningnan ang mga puno, ang mga hayop, at ang iba pang mga detalye sa kagubatan na una niyang hindi napansin. Napansin niyang ang buhay ng iba ay tila mas magaan. Ang mga kuneho ay patuloy na naglalaro at ang mga ibon ay hindi nawawala sa kanilang mga pakpak. Wala silang alalahanin, walang inggit, at walang gustong baguhin sa kanilang buhay. Ang mga hayop na ito ay masaya sa kung anong mayroon sila, habang siya, isang aso, ay nawawala sa sarili niyang kagalakan at kasiyahan. Ang pakiramdam na wala siya sa lugar ay tila nagpatuloy sa kanyang isipan. Bakit ko ito pinagsikapan? Kung ito naman ay wala palang halaga, anong silbi ng lahat ng ito? Naisip niyang bawat hakbang na ginawa niya ay isa lamang hakbang patungo sa isang pangarap na hindi pala kailanman magiging totoo. Wala pala talaga ang buto. Walang iba kundi ang kanyang sariling ilusyon at ang matinding pagnanasa na magtaglay ng mas marami at mas maganda kaysa sa iba. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng kasakiman. Habang nakaupo si Tagpi sa gilid ng ilog, napansin niyang ang kanyang gutom ay nagbabalik. Hindi na siya nakakaramdam ng kasiyahan mula sa mga prutas na kanyang kinain. Inisip niyang sana ay hindi na lang siya nagkaroon ng ganitong ambisyon at sana ay natutunan niyang masaktan sa kanyang pagkatalo. Ang matinding kasakiman ay nagdulot lamang ng kanyang kalungkutan. Bawat hakbang na ginawa niya upang makuha ang bagay na iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng pagkatalo at pagkabigo. Napansin niya ang isang grupo ng mga hayop na naglalakad malapit sa ilog. May mga ibon, kuneho at mga daga. Naisip niyang lahat sila ay masaya at kontento sa kung anong mayroon sila, habang ang mga ito ay masayang nagtutulungan. Siya ay naiwan, nag-iisa at nababahala sa kanyang sarili. Ang mga hayop na ito ay walang inggit sa isa't isa. Wala silang pakialam sa kung sino ang mas maganda o mas mayaman. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pagkakaroon ng simpleng buhay na puno ng pagmamahal, tulungan at pagkakasunduan. Hindi nakapagtimpi si Tagpi at naglakad papalapit sa grupo ng mga hayop. Sinadyang makipag-usap siya sa isa sa mga kuneho. Isang kuneho na puno ng enerhiya at kasiyahan. "Kuneho," sabi ni Tagpi, "bakit kayo parang laging masaya at hindi nag-aalala sa mga bagay sa buhay?" Sumagot ang kuneho, "Bakit ka mag-aalala? Hindi ko naman iniisip kung may higit pa ba sa akin. Ang mahalaga ay ang magsaya sa kung anong mayroon ka at hindi mo kailangang maghanap ng higit pa sa iyong mga kamay. Ang bawat araw ay puno ng mga oportunidad at kung ikaw ay nagmamasid, matututo kang magpasalamat sa bawat bagay na ibinibigay sa iyo." Muling dumaan ang mga ibon at mga daga, masaya at abala sa kanilang buhay. Nakita ni Tagpi na sila ay walang iniintindi kundi ang kasiyahan ng bawat isa, hindi ang pagpapakita ng higit na yaman o kakayahan. Siguro nga, naisip ni Tagpi, ang tunay na kasiyahan ay hindi natutukoy sa kung anong wala ka o kung anong gusto mong makuha, kundi sa kung anong mayroon ka ngayon at kung paano mo ito pinapahalagahan. Nagpasya si Tagpi na umalis sa ilog at maglakbay pabalik sa kanyang tahanan.
Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at mas tahimik na ngayon. Hindi na siya nagmamadali. Habang siya ay naglalakad, natutunan niyang ang kasakiman ay hindi magdudulot ng tunay na kasiyahan. Ang buhay, sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo, ay may mga simpleng bagay na mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay. Bumalik siya sa kanyang tahanan na may bagong pananaw. Hindi na niya hinanap ang buto ng iba. Bagkus, nagsimula siyang magpasalamat sa bawat bagay na mayroon siya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang kalikasan, at ang mga simpleng galak ng buhay. Si Tagpi ay natutong maging kontento at natutunan niyang ang tunay na yaman ay nasa pagiging masaya sa kung anong mayroon ka. Pagkalipas ng ilang araw, si Tagpi ay nagpatuloy sa kanyang buhay, ngunit may bago ng pananaw sa mundo. Nais niyang magbago, at sa bawat araw na dumaan, ang kanyang mga hakbang ay naging mas maingat at puno ng pagmumuni-muni. Ngunit kahit na siya ay nagbago, hindi pa rin may iwasan ang mga oras ng pag-aalinlangan at kalungkutan. Minsan, habang naglalakad siya sa kagubatan o naghahanap ng pagkain, naiisip pa rin niya ang mga pagkakataong nagkamali siya at ang mga bagay na nais niyang makuha ngunit hindi natamo. Iniisip niya kung dapat nga bang magpatuloy sa pagnanais ng higit pa o kung siya ay magtutok na lamang sa pagiging kontento. Isang araw, habang naglalakad si Tagpi sa tabi ng ilog, natanaw niyang muli ang kanyang refleksyon sa tubig. Ang tubig ay tahimik at ang kanyang imahe ay malinaw na nakikita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng galit o inggit sa nakikita niyang sarili. Bagkus, naramdaman niyang may kasamang lungkot at kalungkutan sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng refleksyon lamang. Kung gaano kalinaw ang imahe ng kanyang sarili sa tubig, ganoon din kalinaw ang pagkatalo at ang kabiguan na nararamdaman niya sa loob. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa kanyang refleksyon at sa pagkakataong iyon, tila baga naisip niya ang lahat ng mga bagay na ipinagpapaliban niya sa kanyang buhay. Nais niyang makamtan ang mga bagay na hindi niya kayang abutin, ngunit hindi niya alam kung paano at kung anong dahilan. Ang matinding pagkatalo ay nagsimula na ring magdulot ng paghihirap. Bagaman napagtanto niya ang kahalagahan ng pagiging kontento, ang hangarin at pangarap na makamtan ang isang mas magandang buhay ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Habang ang mga isipan ni Tagpi ay naglalakbay, nakarinig siya ng mga yapak sa likuran. Lumingon siya at nakita niyang may isang matandang aso na naglalakad patungo sa kanya. Ang aso ay may kulay gray na balahibo at may mga pilat na sa katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura, nakita ni Tagpi ang isang bagay na hindi niya nakita sa ibang mga hayop. Ang matandang aso ay mayroong kasiyahan at kapayapaan sa kanyang mata. Mga mata na hindi puno ng paghihirap, ngunit puno ng karanasan at kaligayahan. Lumapit ang matandang aso at nakangiti itong nagsalita. "Ah, Tagpi," sabi ng matandang aso, "napansin ko na ikaw ay naglalakbay sa isang landas ng pagnanasa at paghahanap. Ngunit alamin mo na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga bagay na iyong nahanap o nakamtan, kundi
sa kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili sa kasalukuyan. Si Tagpi ay napatigil. Hindi siya nakapagsalita agad, ngunit nadama niya ang kabigatan ng mga salita ng matandang aso. "Paano mo nasabi iyon?" tanong ni Tagpi. "Bakit tila ako lamang ang nahulog sa mga pangarap at kasakiman na walang katapusan?" "Ang kasakiman ay isang malupit na bagay, Tagpi," sabi ng matandang aso. "Kapag tayo ay laging naghahanap ng higit pa, nakakalimutan natin ang mga bagay na mayroon tayo. Alam mo ba, na noong bata ako, naghanap din ako ng mga bagay na akala ko ay magbibigay sa akin ng kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi mula sa mga bagay na nakamtan, kundi sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang pag-appreciate sa kasalukuyan, ang pagtulong sa iba, at ang pagmamahal sa sarili." Ang mga salita ng matandang aso ay tumagos sa puso ni Tagpi. Ngunit, paano kung hindi pa ako masaya? Paano kung hindi ko pa natamo ang mga pangarap ko? Tanong ni Tagpi. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Ang kaligayahan ay hindi darating mula sa paghahangad ng mga bagay na wala tayo. Sagot ng matandang aso. Darating ito sa mga taong marunong magpasalamat sa kung anong mayroon sila. Kung ikaw ay patuloy na maghahangad ng higit pa, palaging may magiging kulang sa buhay mo. Ngunit kung matutunan mong tanggapin at mahalin ang iyong sarili at ang mga bagay na mayroon ka, makikita mong mas magaan ang buhay. Tahimik na nag-isip si Tagpi. Napansin niyang ang mga mata ng matandang aso ay puno ng wisdom, mga mata na naglakbay sa isang buhay na puno ng hirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan niyang magpasalamat sa kung anong mayroon siya. Si Tagpi ay nagsimula ring magmuni-muni tungkol sa mga simpleng bagay sa kanyang buhay. Ang mga puno sa paligid, ang mga hayop na siya'y nakakasalamuha, at ang malinis na tubig ng ilog. Lahat ng mga bagay na ito ay may halaga, ngunit hindi niya noon nakikita. Muling nagsalita ang matandang aso. "Bawat hakbang na ginagawa mo, Tagpi, ay isang hakbang patungo sa iyong pagkatuto. Hindi pa huli ang lahat upang magbago. Ang buhay ay hindi laging magiging madali, ngunit ang mga magagandang bagay ay dumating sa mga taong marunong magpatawad sa sarili at magpasalamat." Si Tagpi ay huminga ng malalim. "Salamat," sabi niya sa matandang aso. "Nais ko ring matutunan ang mga bagay na tinuturo mo. Hindi ko na nais na magpatuloy sa paghahanap ng hindi ko pa natamo. Nais ko na maging kontento." Ang matandang aso ay ngumiti at nagpatuloy sa kanyang lakad, habang ang mga yapak ng matandang aso ay nawawala sa likod ng kagubatan. Si Tagpi ay nakaupo sa tabi ng ilog, nagmumuni-muni tungkol sa mga natutunan niyang aral. Sa wakas, napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na inaasam, kundi ang mga simpleng bagay na mayroon ka at ang kasiyahan mula sa pagtanggap sa iyong sarili. Si Tagpi ay nakaupo sa tabi ng ilog. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga alon ng tubig na dumadaloy
patungo sa ilalim ng tulay. Ang mga simpleng alon na ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya naranasan noon. Ang kanyang isipan ay naging kalmado at puno ng pasasalamat sa mga bagay na hindi niya noon pinapansin. Habang pinagmamasdan ang likas na ganda ng paligid, iniisip ni Tagpi ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang mga pangarap na tinutok niya sa material na bagay ay tila nawala, at sa kanyang mga mata, ang mga simpleng bagay ay nagsimulang magmukhang higit na mahalaga. Sa kabila ng kanyang bagong pananaw, hindi pa rin maiwasan ni Tagpi na maramdaman ang lungkot na dala ng mga pagkatalo at pagkakamali sa nakaraan. Kung babalikan niya ang mga nangyari, napagtanto niyang sa kabila ng kanyang pagsusumikap at paghahangad, ang tanging natamo niya ay ang pagkatalo at pagkawala. Ang malalaking pangarap na pinangarap niya noong siya ay bata pa, naisip niyang hindi na niya makakamtan. Bawat hakbang na ginawa niya upang makuha ang mga bagay na hindi naman sa kanya ay nagdulot lamang ng mas matinding kalungkutan. Nasa kalagitnaan siya ng mga paghihirap na ito nang dumaan ang matandang aso na tila hindi tinatablan ng anumang pagkatalo. Si Tagpi ay nagsimulang magtanong, paano kaya nila ito nakakaya? Ang matandang aso ay naglakad patuloy, ngunit sa kanyang mga mata, nahanap ni Tagpi ang isang uri ng lakas na hindi matitinag ng kahit anong pagsubok. Naisip ni Tagpi, hindi kaya ako tulad ng matandang aso? Hindi ba't ako rin ay may lakas na magpatuloy? Ngunit sa kabila ng kanyang mga katanungan, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga pagkatalo na dulot ng kanyang kasakiman. Isang araw, habang naglalakad siya sa kagubatan, napansin ni Tagpi ang isang grupo ng mga hayop na abala sa kanilang gawain. Ang mga kuneho ay nagtatanim ng mga gulay, ang mga ibon ay naghahanap ng pagkain, at ang mga daga ay nagtutulungan upang mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Nakita ni Tagpi na sila ay nagkakaroon ng kasiyahan sa mga simpleng gawain. Hindi nila iniisip ang mga material na bagay, kundi ang pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa. Dahil dito, nagpasya si Tagpi na makipag-ugnayan sa isang kuneho, si Matias, na nagtatanim ng mga gulay sa isang maliit na bukirin. Matias, sabi ni Tagpi, bakit ba kayo laging masaya kahit na mukhang mahirap ang inyong trabaho? Hindi ba't naiisip ninyo ang iba pang mga bagay na mas magaan, katulad ng mga hayop na naglalakbay at namumuhay ng mas magaan? Tumingin si Matias sa kanya at ngumiti. Hindi sa lahat ng oras, Tagpi, ay madali ang buhay. Ngunit natutunan ko na ang kasiyahan ay hindi galing sa mga material na bagay o sa pagiging mas magaan. Ang kasiyahan ay nasa pagtanggap sa mga simpleng bagay, ang pagtulong sa isa't isa, ang magtrabaho ng sama-sama, at ang pagpapahalaga sa bawat araw na dumarating. Hindi ko na iniisip ang mga bagay na wala ako, kundi ang mga bagay na mayroon ako ngayon. Paano mo na sabi yan? Tanong ni Tagpi. Ang kanyang mata ay puno ng kuryosidad. Paano ka na kaka-move on mula sa mga bagay na hindi mo natamo? Sa bawat hakbang na ginagawa ko, natutunan kong tanggapin na ang buhay ay hindi laging makakamtan ang
lahat ng nais mo, sagot ni Matias. Pero hindi iyon nangangahulugang hindi mo na dapat subukang maging masaya. Lahat ng bagay na mayroon ako, maliit man o malaki, ay may halaga. Hindi ko hahanapin ang bagay na wala ako dahil sa ngayon, ang kasiyahan ko ay hindi nakasalalay sa material na bagay. Kasiyahan ko na ang makita ang mga kaibigan kong masaya at magtulungan kami. Muling nag-isip si Tagpi. Ang mga sinabi ni Matias ay nagbigay ng liwanag sa kanyang isipan. Siguro nga, sabi niya sa sarili, hindi ko kailangang magpatuloy sa paghahanap ng mga bagay na hindi ko pa natamo. Hindi ko na kailangang itulak ang aking sarili sa pagnanasa ng higit pa. Ang tunay na kaligayahan ay hindi galing sa kung anong wala ako, kundi sa kung anong mayroon ako ngayon. Nagpasya si Tagpi na makipag-ugnayan sa iba pang mga hayop sa kagubatan. Habang siya ay naglalakad, nakatagpo siya ng isang maliit na grupo ng mga ibon. Ang mga ibon ay abala sa paghahanap ng mga pagkain para sa kanilang pamilya. Nakita ni Tagpi na sila ay masaya, nagtutulungan at nagkakasama sa kanilang mga gawain. May mga ibon na nagtutulungan sa pag-aalaga ng kanilang mga pugad at may mga ibon na nagpapalipad ng mga buto upang maghasik ng mga halaman. Nakaramdam si Tagpi ng isang bagay na hindi niya naramdaman noon, isang pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan. Napagtanto niyang hindi ang material na bagay o ang pagnanasa ng higit pa ang magdadala sa kanya ng kasiyahan, kundi ang pagtanggap sa kung anong mayroon siya at ang pagmamahal sa mga simpleng bagay sa paligid. Habang naglalakad siya pauwi sa kanyang tahanan, nagsimula siyang magpasalamat sa mga bagay na mayroon siya. Ang mga simpleng galak na dulot ng mga hayop na nakasalamuhan niya sa kagubatan, ang mga puno at halaman na nagbibigay ng lilim at ginhawa, at ang malinis na tubig ng ilog na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang mga bagay na ito na noon ay hindi niya pinapansin ay ngayon naging mahalaga sa kanya. Pag-uwi ni Tagpi sa kanyang tahanan, natutunan niyang magpasalamat at magpatawad sa sarili. Hindi na siya nagmamadali upang maghanap ng mga bagay na wala siya, kundi natutunan niyang tanggapin at mahalin ang mga bagay na mayroon siya. Sa kabila ng mga pagkatalo at pagkakamali sa nakaraan, natutunan niyang walang huli upang magbago at natutunan niyang sa mga simpleng bagay matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Habang patuloy na naglalakad si Tagpi sa kagubatan, dala ang mga aral na natutunan mula sa mga hayop na nakasalamuha niya. Nagpasya siyang magsimula ng bagong buhay, isang buhay na hindi nakatali sa mga material na bagay o sa walang katapusang paghahangad. Ang mga tanong at mga pagdududa na matagal niyang tinitiis ay nagsimulang mawala. Ngunit may isang bagay na patuloy na nanatili sa kanyang isipan, ang pakiramdam ng pagkatalo. Dahil sa kanyang mga pagkakamali at pagkatalo, si Tagpi ay nagdadalawang isip. Tinuturuan siyang tanggapin ang sarili at magpatawad, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang bigat ng kanyang mga
pagkatalo ay hindi madaling alisin. Habang siya ay naglalakad at dumaan sa isang maliit na libis, napansin niyang ang mga punong kahoy sa paligid ay tahimik na nagmamasid at ang mga ibon ay umaawit ng mga himig na nakakapagbigay ng katahimikan sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, naramdaman ni Tagpi ang isang tahimik na katahimikan sa kanyang paligid, isang tahimik na pagtanggap ng kanyang pagkatalo. Siya ay nagpatuloy sa paglalakad ng hindi nagmamadali. Nais niyang maramdaman ang bawat hakbang, maramdaman ang bawat tibok ng kanyang puso at maunawaan ang bawat kaganapan sa kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatuon sa hinaharap, kundi sa kasalukuyan, ang mga simpleng bagay na hindi niya pinapansin noon, ngunit ngayon ay may halaga na sa kanya. Ang malinis na hangin na dumadaan sa kanyang ilong, ang mga naririnig na tunog ng kalikasan, at ang mga mahahabang anino ng mga puno sa paligid ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng katahimikan at kapayapaan. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa isang lilim ng puno, isang malumanay na tinig ang narinig niya. Ang tinig ay nagmula sa isang matandang pagong na abala sa paghahanap ng mga halaman para sa kanyang pagkain. Ang pagong ay tumigil at lumapit kay Tagpi. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at kabutihan. "Tagpi, bakit mukhang malungkot ka?" tanong ng matandang pagong. Napansin ni Tagpi ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. "Nakakalungkot lang, Pagong," sagot ni Tagpi. "Marami akong mga pagkatalo at hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang mga ito. Alam kong hindi ko magagampanan ang mga pangarap ko dahil sa mga pagkakamali ko." Tumango ang matandang pagong at ngumiti. "Alam mo, Tagpi, ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit hindi ang mga pagkatalo ang magtutukoy kung sino tayo. Ang magtutukoy sa atin ay kung paano tayo tumayo mula sa ating pagkatalo at kung paano natin natutunan mula rito. Walang mali sa magkamali. Ang mahalaga ay natututo tayo mula sa ating mga pagkatalo at natutunan nating magpatuloy." Nagmuni-muni si Tagpi. Ang mga salita ng matandang pagong ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw. "Minsan, iniisip ko na ang aking pagkatalo ay magpapabigat sa aking buhay," sabi ni Tagpi. "Paano ko ba matatanggap ito?" Ang pagtanggap sa ating pagkatalo ay isang mahalagang hakbang, Tagpi, sagot ng matandang pagong. Sa bawat pagkatalo, mayroon tayong natutunan na makakatulong sa atin sa hinaharap. Kung hindi tayo natututo, hindi tayo magtatagumpay. Ang pagkatuto mula sa pagkatalo ay siyang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang mga salitang ito ng matandang pagong ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Si Tagpi ay natutong tanggapin na hindi siya kailanman magiging perpekto at hindi rin kailanman magiging madali ang buhay. Ang mga pagkatalo ay bahagi ng kanyang paglalakbay at hindi dapat ituring na mga sagabal. Sa halip, ang mga ito ay mga hakbang na nagdadala ng mga aral na magagamit niya sa hinaharap. Habang tumatagal, natutunan ni Tagpi na ang mga pagkatalo ay hindi katapusan ng lahat.
Ang mga ito ay pagkakataon na magbago, magpatuloy at matutong maging mas mabuting nilalang. Minsan, ang pinakamahihirap na pagsubok ay nagiging dahilan ng pinakamagandang pagkatuto. At sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang walang saysay ang pagnanasa ng mga bagay na wala sa kanya, kundi ang pagtanggap sa mga bagay na mayroon siya. Muling naglakbay si Tagpi pabalik sa kanyang tahanan. Ngayon, wala nang alinlangan o kalungkutan sa kanyang puso. Ang mga pagkatalo at pagkakamali ay bahagi na ng kanyang paglalakbay at natutunan niyang yakapin ang mga ito bilang mga bahagi ng kanyang buhay. Masaya na siya sa kung anong mayroon siya ngayon at hindi na siya nagmamadali upang hanapin ang mga bagay na wala sa kanya. Ang tahimik na paglalakbay ni Tagpi ay nagsilbing simbolo ng kanyang personal na pagbabago. Ang mga simpleng bagay sa kanyang paligid ay nagbigay ng kasiyahan at pagmumuni-muni. Sa bawat hakbang, natutunan niyang magpasalamat at tanggapin ang mga bagay na mayroon siya. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay, kundi sa mga aral na natutunan sa bawat hakbang at sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Matapos ang mga linggong puno ng pagmumuni-muni at mga bagong natutunan, si Tagpi ay nagdesisyon na umuwi sa kanyang maliit na tahanan sa tabi ng ilog. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula bilang isang paghahanap ng material na kaligayahan, ngunit ngayon ay naging isang paglalakbay ng pansariling pag-unawa at paglago. Habang siya ay naglalakad pauwi, ang mga kagubatan, ilog at kabundukan ay tila iba na sa kanya, mas magaan, mas puno ng halaga at higit sa lahat, mas tahimik. Ang mga hakbang ni Tagpi ay hindi na mabilis o nagmamadali. Bawat hakbang ay pinapansin niya at natutunan niyang tanggapin ang mga simpleng bagay sa buhay na dati ay hindi niya pinapansin. Hindi siya nagmamadali upang makamtan ang isang pangarap na hindi sigurado, kundi siya ay nakatingin sa mga bagay na mayroon siya sa kasalukuyan. Ang mga prutas na matamis sa kagubatan, ang malamlam na hangin sa umaga, ang mga hayop na masaya sa kanilang simpleng buhay, lahat ng ito ay nagsimulang magbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Habang papalapit siya sa kanyang tahanan, napansin ni Tagpi na ang mga hayop sa paligid ay abala pa rin sa kanilang gawain. Ang mga kuneho ay nagtatanim ng mga gulay. Ang mga ibon ay kumakanta sa mga puno at ang mga daga ay nagtutulungan upang maghanda para sa taglamig. Si Tagpi ay hindi na nakaramdam ng inggit o pagkatalo. Sa halip, nakita niya na ang mga hayop na ito ay masaya sa kung anong mayroon sila. Walang naghahangad ng higit pa at lahat sila ay nagtutulungan at nagmamahalan. Pagdating niya sa kanyang tahanan, nakita ni Tagpi ang simpleng bahay na itinayo niya mula sa mga dahon at kahoy. Dati, ang bahay na ito ay tila isang simbolo ng pagkatalo, isang paalala ng mga bagay na hindi niya nakuha. Ngunit ngayon, ang bahay ay tila isang lugar ng kapayapaan at kasiyahan. Hindi niya na kailangan ang mga bagay na wala siya
at hindi niya na kailangan ang mga pangarap na nagdudulot lamang ng kalungkutan. Ang lahat ng kanyang kailangan ay naroroon sa kanyang simpleng tahanan, at ang lahat ng kanyang nais ay natamo na sa kanyang pag-iisip at puso. Si Tagpi ay umupo sa ilalim ng puno malapit sa kanyang tahanan at pinanood ang araw na lumulubog. Ang mga kulay ng langit ay naging kaakit-akit sa kanyang mata at naramdaman niya ang mga hangin ng kalikasan na dumadaan sa kanyang balat. Ang tahimik na kalikasan ay nagbigay sa kanya ng isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat. Hindi na siya naghahanap ng higit pa. Ang simpleng buhay na mayroon siya ngayon ay puno ng kasiyahan at kagalakan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, si Tagpi ay nagsimulang magmuni-muni. Dati, ang buhay ko ay puno ng paghahangad. Hinahanap ko ang mga bagay na wala sa akin at hindi ko pinapansin ang mga bagay na mayroon ako. Ngunit ngayon, natutunan kong maging kontento. Natutunan kong tanggapin ang sarili ko at natutunan kong magpasalamat sa bawat simpleng bagay na mayroon ako, sabi ni Tagpi sa sarili. Ang lahat ng mga pagsubok at pagkatalo ay naging bahagi ng aking paglalakbay. Ang bawat hakbang ay nagdala ng aral at ang mga aral na ito ang magbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Habang ang gabi ay dumating at ang mga bituin ay nagsimulang magningning sa kalangitan, si Tagpi ay nakaramdam ng isang kaligayahan na hindi matutumbasan ng anumang bagay. Hindi na niya kailangang maghanap ng mga materyal na bagay o pangarap na hindi sigurado. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na wala sa kanya, kundi sa pagtanggap sa kung anong mayroon siya ngayon. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa mga hakbang ng pag-unlad, sa mga pagninilay sa buhay, at sa pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Si Tagpi ay natutong tanggapin ang lahat ng bahagi ng kanyang buhay, ang mga pagkatalo, ang mga tagumpay, at ang mga simpleng galak ng buhay. Hindi na siya maghahangad ng higit pa. Ang kanyang mga pangarap ay naging mas simple, mas puno ng halaga, at mas nakatutok sa kasalukuyan. Sa mga simpleng bagay na ito, natagpuan ni Tagpi ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Siya ay bumangon mula sa kanyang kinalalagyan at tumingin sa kalangitan. Sa mga bituin na kumikislap, nakaramdam siya ng pasasalamat. Sa wakas, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng buhay, sabi niya, hindi sa paghahangad ng higit pa, kundi sa pagtanggap sa kung anong mayroon ako at sa pagpapahalaga sa bawat hakbang ng paglalakbay. At sa gabing iyon, natutunan ni Tagpi ang pinakamahalagang aral ng lahat. Ang kaligayahan ay hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo, kundi natagpuan ito sa sarili, sa mga simpleng bagay at sa bawat hakbang ng buhay. Ang mga linggong dumaan mula nang bumalik si Tagpi sa kanyang tahanan ay puno ng katahimikan at kasiyahan. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat at lumulubog sa ibabaw ng kagubatan, ang buhay ni Tagpi ay patuloy na humuhubog. Ang mga simpleng bagay na dati ay hindi niya pinapansin ay ngayon naging mga hiyas ng kanyang buhay. Naging mas masaya siya, hindi dahil sa mga materyal na bagay, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili at ang lahat ng aspeto
ng kanyang buhay ang mga pagkatalo at tagumpay. Isang araw, habang naglalakad si Tagpi sa kagubatan, napansin niyang ang ilan sa mga hayop na dati ay abala sa kanilang gawain ay tumigil at nagkita-kita. Isang grupo ng mga kuneho, ibon at daga ay nagtipon sa isang lugar sa tabi ng ilog. Agad na napansin ni Tagpi na tila may isang mahalagang usapan na nagaganap. Lumapit siya at nagtanong, ano ang nangyayari? Isa sa mga kuneho, si Lila, ang sumagot. Tagpi, nais namin sanang magdaos ng isang pagtitipon upang pag-usapan ang mga bagay na makakatulong sa atin upang maging mas kontento at masaya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay, ngunit napansin namin na ikaw ay nagbago. Hindi tulad ng dati, ngayon ay mas tahimik at mas masaya ka. Ano ang natutunan mo na makakatulong din sa amin? Nag-isip sandali si Tagpi. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng saya sa kanyang puso. Ang mga hayop na ito na siya ring nakasama niya sa kanyang mga paglalakbay ay nagnanais na matutunan ang mga aral na natutunan niya. Natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na wala tayo. Sagot ni Tagpi. Ang kaligayahan ay nagmumula sa pagtanggap sa ating sarili at sa mga simpleng bagay sa ating buhay. Wala akong natamo mula sa paghahanap ng mga bagay na hindi ko pa makuha, kundi natutunan kong magpasalamat at mahalin ang mga bagay na mayroon ako. Ang mga hayop ay tahimik na nakikinig at isa-isa nagbahagi sila ng kanilang mga saloobin. Si Matias, ang kuneho, ay nagsabi, minsan ang paghahanap ng higit pa sa ating mga buhay ay nagiging sanhi ng ating kalungkutan. Napapansin ko na sa halip na magpasalamat sa kung anong mayroon kami, ang focus namin ay palaging nasa mga bagay na wala sa amin. Sumang-ayon si Lila. Oo, at kung minsan hindi natin nakikita ang halaga ng mga bagay na mayroon tayo, kung matutunan lang natin na tanggapin ang ating kalagayan, mas magiging magaan ang buhay natin. Si Tagpi ay nagpatuloy. Ito ang aral na natutunan ko. Hindi ako perpekto at hindi ko magagampanan ang lahat ng mga pangarap ko. Ngunit natutunan kong maging kontento sa mga bagay na mayroon ako at masaya ako sa kung anong mayroon ako ngayon. Ang mga hayop na naroroon ay nagsimula ng magmuni-muni at mag-isip tungkol sa kanilang sariling buhay. Ang mga ibon ay nagbahagi ng kanilang mga kwento ng paglilipad at pagiging malaya. Ang mga kuneho ay nagsalaysay ng kanilang mga pagsusumikap upang magtanim at mag-alaga ng kanilang mga pamilya, at ang mga daga ay nagkwento ng kanilang pagtutulungan sa paghahanda para sa taglamig. Lahat sila ay natutunan na ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay nagdala sa kanila ng mga aral na nagpapaalala sa kanila ng kahalagahan ng pagtanggap sa kasalukuyan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, napansin ni Tagpi ang isang bagay na hindi niya noon nakita. Ang mga hayop sa paligid niya ay may kanya-kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang mga paghihirap, nagkakaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga
simpleng gawain. Ang kanilang buhay ay puno ng pagmamahal, pagtutulungan at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Sa mga simpleng galak na iyon, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Sa mga oras ng pagtitipon, si Tagpi ay natutong magbahagi ng mga aral na natutunan mula sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang pagbabago ay nagsilbing ilaw sa mga hayop na nakapaligid sa kanya. Sa kanilang mga mata, si Tagpi ay naging simbolo ng lakas, hindi dahil sa mga tagumpay, kundi dahil sa kanyang kakayahang magpatuloy kahit sa kabila ng mga pagkatalo. Ito na ang simula ng pagbabago, sabi ni Tagpi habang tinitingnan ang mga hayop sa paligid. Kung tayo ay magtutulungan at magpapatawad sa ating mga pagkakamali, mas madali nating malalampasan ang mga pagsubok ng buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na makakamtan natin, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang mga hayop na naroroon ay nagpasalamat kay Tagpi sa kanyang mga salita. Maraming salamat, Tagpi, sabi ni Matias. Ang iyong mga salita ay nagsilbing gabay sa amin. Matututo kami mula sa iyong mga aral at magiging mas masaya kami sa ating mga buhay. Si Tagpi ay ngumiti at tumingin sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagsimulang kumislap at ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng aliwalas sa paligid. Sa mga simpleng bagay na ito, natagpuan ni Tagpi ang tunay na kaligayahan. Hindi niya na kailangang maghanap pa ng higit pa sa pagtanggap sa kanyang sarili at sa mga aral ng buhay. Natutunan niyang ang kasiyahan ay hindi isang bagay na makakamtan sa mga material na bagay, kundi isang pakiramdam na matatagpuan sa puso ng bawat isa. Mula nang magbago si Tagpi at matutunan ang mga mahahalagang aral ng buhay, nagsimula siyang makita ang mga bagay sa mas maliwanag na pananaw. Ang mga hayop sa paligid niya ay hindi lamang naging mga kaibigan, kundi mga kasamahan sa isang mas malalim na layunin, ang magsama-sama upang makamit ang isang mas payapa at mas masayang buhay. Ang mga simpleng gawain at pagtutulungan ng bawat isa ay naging susi sa kanilang pagkakasunduan at pagkakaisa. Minsan, habang si Tagpi ay naglalakad sa tabi ng ilog, natanaw niya ang isang pangkat ng mga hayop na abala sa paggawa ng mga proyekto. Ang mga kuneho ay nagtatanim ng mga gulay sa kanilang maliit na hardin. Ang mga ibon ay tumutulong sa paghahanap ng mga buto at prutas upang magsustento, at ang mga daga ay nag-iipon ng mga gamit para sa taglamig. Ang lahat ng ito ay may layuning magtulungan at magbigay ng kontribusyon sa isa't isa. Habang pinagmamasdan ni Tagpi ang mga ito, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa mga bagay na nakakamtan o sa mga material na bagay na mayroon tayo. Ang tunay na halaga ng buhay ay nakasalalay sa mga relasyon na nabubuo natin sa isa't isa at sa pagmamahal na ipinapakita natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa bawat pagtutulungan at pagkakaisa, natutunan nilang mas maging masaya at kontento sa kung anong mayroon sila. Lumapit si Tagpi sa grupo ng mga hayop at nakipag-usap kay Lila, ang kuneho. "Lila," sabi ni Tagpi, "nakikita ko na ang lahat
ng ginagawa natin ngayon ay may halaga. Hindi lang tayo nagtutulungan para sa ating mga sarili, kundi para rin sa bawat isa. Sa mga simpleng bagay na ito, natutunan natin kung paano magtulungan at magpasalamat sa kung anong mayroon tayo. Sumang-ayon si Lila at tumango. Oo, Tagpi. Minsan, ang mga bagay na pinakamahalaga ay ang mga hindi nakikita ng mga mata, kundi ang mga nararamdaman sa puso. Ang pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa ay siyang nagiging dahilan ng ating kasiyahan. Ang mga salitang ito ni Lila ay nagsilbing gabay kay Tagpi. Napagtanto niyang hindi na niya kailangang maghanap pa ng mga bagay na wala siya. Ang kaligayahan na kanyang hinahanap ay matatagpuan sa pagtanggap at pagtutulungan ng bawat isa. Ang mga bagay na wala sa kanya ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang bawat hakbang ng kanyang paglalakbay at ang mga kaibigang natutunan niyang mahalin at pahalagahan. Isang hapon, nagsagawa ang mga hayop ng isang pagtitipon upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa kanilang komunidad. Ang mga kuneho, ibon, daga at iba pang mga hayop ay dumating sa ilalim ng isang malaking puno at nagsimula ng kanilang pagpupulong. Si Tagpi ay tumayo at nagsalita sa harap ng lahat. Mga kaibigan, sabi ni Tagpi, ang ating buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit natutunan ko na hindi ang mga pagsubok ang magtataguyod sa atin, kundi ang ating pagtutulungan at pagmamahal. Ang bawat hakbang na ginagawa natin, bawat pag-unawa at pag-alalay sa isa't isa ay nagsisilbing hakbang patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Walang halaga ang material na bagay kung hindi natin ito pinapahalagahan sa mga simpleng paraan. Nakita ni Tagpi na ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga opinyon. Si Matias, ang kuneho, ay nagsabi, "Tama ka, Tagpi. Kung walang pagtutulungan at malasakit sa isa't isa, hindi natin mararamdaman ang tunay na halaga ng buhay. Kaya't sa bawat bagay na ating ginagawa, dapat laging may kasamang pagmamahal at pagpapahalaga." Si Lila naman ay nagdagdag, ang mga simpleng galak ng buhay ay nakikita sa pagtulong at pagpapalakas ng bawat isa. Hindi natin kailangan ang mga material na bagay upang maging masaya, kundi ang pagkakaroon ng mga relasyon na nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang mga ibon at daga ay sumang-ayon din at nagsimula silang magplano ng mga proyekto upang magsama-sama at magtulungan. Pinag-usapan nila ang mga paraan kung paano pa nila mapapalakas ang kanilang komunidad, kung paano nila matutulungan ang isa't isa sa mga oras ng pangangailangan, at kung paano nila maipapakita ang pagpapahalaga sa kanilang bawat isa. Si Tagpi ay hindi na nakaramdam ng alinlangan o kalungkutan. Nakita niya na ang tunay na pagkakasunduan ay hindi lamang nakasalalay sa material na bagay, kundi sa mga simpleng hakbang ng pagtutulungan at pagmamahal. Ang bawat hakbang na ginawa nila ay nagsilbing hakbang patungo sa mas magaan at mas magiliw na buhay. Si Tagpi ay natutunan na ang tunay na halaga ng buhay ay matatagpuan sa mga simpleng bagay
ang mga tawanan, ang mga saloobin at ang mga simpleng hakbang na ginawa nila bilang isang komunidad. Habang ang araw ay lumulubog at ang mga bituin ay nagsimulang magningning sa langit, si Tagpi ay nakatayo at tinitingnan ang mga hayop sa paligid. Ang kanilang pagkakasunduan at pagtutulungan ay nagsilbing gabay sa kanya. Napagtanto ni Tagpi na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang komunidad ay mas matatag at mas masaya dahil sa kanilang mga pagsusumikap na magtulungan at magpatawad sa kanilang mga pagkakamali. Ang buhay natin ay isang paglalakbay, sabi ni Tagpi. At sa bawat hakbang na ginagawa natin, natututo tayo. Kung magtutulungan tayo, magiging mas magaan ang ating daan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matutumbasan ng mga material na bagay, kundi ng mga simpleng bagay na magkasama natin pinapahalagahan. Ang lahat ng hayop ay tumango at nagpasalamat sa mga salitang ito ni Tagpi. Ang kanilang pagtitipon ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Nagsimula silang magtulungan at magbigay ng halaga sa mga simpleng bagay at sa huli, natutunan nilang ang tunay na halaga ng buhay ay matatagpuan sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay at sa mga relasyon na binubuo nila sa isa't isa. Ang mga araw na dumaan pagkatapos ng pagtitipon ay puno ng kasiyahan at bagong sigla. Si Tagpi kasama ang mga hayop ng kagubatan ay nagsimulang magpatuloy sa kanilang mga bagong proyekto. Ang pagtutulungan at pagbibigay halaga sa bawat isa ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Hindi na ang mga material na bagay ang naging sentro ng kanilang mga pangarap, kundi ang mga simpleng galak ng buhay at ang pagmamahal na kanilang ibinibigay sa isa't isa. Si Tagpi ay natutunan na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay ay hindi ang paghahanap ng higit pa, kundi ang pagtanggap sa kung anong mayroon siya. Hindi na siya nagmamadali upang makamtan ang mga bagay na wala sa kanya. Ang kaligayahan na matagal niyang hinahanap ay natagpuan sa mga simpleng bagay, sa pagtulong sa kapwa, sa mga tawanan at sa bawat hakbang na nagsisilbing paalala na ang tunay na halaga ng buhay ay matatagpuan sa loob ng ating mga puso. Isang hapon, habang naglalakad si Tagpi sa gilid ng ilog, nakita niyang abala ang mga hayop sa kanilang mga gawain. Ang mga kuneho ay nagtatanim ng mga gulay, ang mga ibon ay nag-iipon ng mga prutas, at ang mga daga ay nagtutulungan sa paggawa ng mga bahay. Ngunit sa isang sulok ng kagubatan, napansin ni Tagpi ang isang maliit na aso na nag-iisa at tahimik na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Lumapit si Tagpi sa kanya at tinanong, "Bakit ka nag-iisa, maliit na aso? Anong nangyari?" Ang maliit na aso ay tumingala at nagsimulang magsalita. "Tagpi, ako ay nawawala. Wala akong pamilya at hindi ko alam kung paano magsimula. Natatakot ako at hindi ko alam kung saan magsisimula." Si Tagpi ay napansin ang kalungkutan sa mata ng maliit na aso. Hindi siya nagdalawang isip at nagsalita. "Huwag kang mag-alala. Natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit may mga pagkakataon na makakahanap tayo ng lakas sa mga simpleng bagay."
sa pagtanggap sa ating sarili, matututo tayong magpatuloy. Hindi ka nag-iisa. Ang mga kaibigan mo, ako, at ang buong komunidad ng kagubatan ay nandito upang tumulong. Ang mga salitang ito ni Tagpi ay nagbigay liwanag sa puso ng maliit na aso. Hindi na niya naramdaman ang pagkakawalay at takot. Ang mga kasamahan ni Tagpi sa kagubatan ay nagsimula ng magtulungan upang matulungan ang maliit na aso. Pinagtagpi nila ang mga proyekto at sa bawat araw, ang maliit na aso ay natututo ng mga aral ng pagtutulungan, pagmamahal at pagtanggap sa sarili. Nagsimula siyang magbagong buhay at natutunan niyang yakapin ang kanyang bagong komunidad. Si Tagpi bilang isang guro at kaibigan ay nagpatuloy sa pagbabahagi ng mga aral ng buhay sa mga hayop. Laking pasasalamat niya na mula sa mga pagkatalo at pagsubok, siya ay nakatagpo ng tunay na halaga sa mga simpleng bagay. Ang kaligayahan ay hindi isang bagay na hinahanap, kundi isang bagay na natutunan mula sa mga aral na nakuha sa bawat hakbang ng paglalakbay. Habang ang mga hayop sa kagubatan ay nagsimulang magtulungan, natutunan nilang ang tunay na pagkakasunduan at pagmamahalan ay nagmumula sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Si Tagpi ay natutong magpatawad hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang mga pagkatalo ay hindi nagtakda ng kanyang halaga. Sa halip, naging mga hakbang ito patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Ang bawat hakbang, bawat aral at bawat pagkakataon ng pagbabago ay nagsilbing paalala na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagiging kontento sa kung anong mayroon ka at sa pagtutulungan sa mga kasamahan sa buhay. Isang gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit at ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay gabay sa kanilang komunidad, si Tagpi ay nakaupo sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang mga hayop na nagsasama-sama at nagtutulungan. Nakaramdam siya ng isang matinding pasasalamat sa mga pagkakataon at aral na nakuha niya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Sa wakas, sabi ni Tagpi sa sarili, natutunan ko na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagbabago. Hindi ko kailangan ng mga material na bagay upang maging masaya. Ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtanggap sa sarili, sa mga simpleng bagay, at sa pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa. Sa gabing iyon, si Tagpi ay hindi na naghanap pa ng higit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa, at alam niyang sa bawat hakbang ng kanilang buhay, sila ay patuloy na magtatagumpay sa kanilang mga pagsubok, magkakaroon ng mas magaan at mas masayang buhay, at higit sa lahat, magkakaroon ng pag-asa sa bawat umaga